Mapagpalang araw sa iyo, Sir Seth, at sa iyo mga magiliw na tagapakinig. Ako si Kadoy, 75 anyos na sa kasalukuyan. Ang karanasan na ibabahagi ko, ang karanasan ko nung nagtatrabaho ako bilang manlalako ng mga kakanin at ice candy sa mga paaralan sa isang bayan sa probinsya ng Negros Oriental. Taong 1985. Araw-araw akong naglalako ng mga kakanin sa mga paaralan. Tinataon ko na oras na ng recess bago ako lalapit sa eskwelahan. Yung mga bata, nagpapaligsa na para makalapit at makabili ng kakanin at ice candy. Pagkagaling sa eskwelahan sa elementarya, pupunta naman ako sa eskwelahan ng sekundarya at doon nagtitinda. Maganda naman ang kita kahit papano. Nakabili ako ng mga pangangailangan sa bahay. Nakakapag-ipon ng para sa panganganak ng buntis kong asawa at ang pambaon sa eskwela ng panganay kong anak na si Maria Fe. Nasa 5 baitang na ito ng elementarya. Ang pangalawa ko namang anak na si Alexis ay nasa 3 baitang pa lamang. Ang misis ko, si Gracia, buntis sa 3 naming anak. Dahil hindi pa malaki ang aming pamilya, kaya hindi kami nag-iikaw sa buhay. Maliban kasi sa paglalako ko ng kakanin, nagtitinda rin ang aking asawa ng mga gulay na tanim namin sa paligid. Kapag may sobra ang mga itlog ng aming alagang manok at bibe, sinasama niya na rin ang mga ito sa kanyang binibenta. Dahil sa pagtutulungan naming mag-asawa kaya hindi kami ganon ka nahirapan sa buhay. Madalas pa nga kami ang takbuhan ng aming mga kapitbahay kapag nangangailangan ng mga ito ng pinansyal. Kapag kaya namin ang kantidad na kanilang hinihiram, hindi ako nagdadalawang isip na magpahiram. Hanggang sa isa sa aming kapitbahay ang nagkaroon ng panauhin. Ayon dito, nanay ng kanyang asawa ang dumalaw sa kanila. Galing ito sa lugar ng Karkar, Cebu. Magaling umano itong gumawa ng piyaya. Sumama ito sa anak niyang si Bentong pauwi. Nagbakasyon kasi ang kanyang anak sa lugar ng kanyang biyenan na nagngangalang Mona. Dahil bihira lamang kaming nakakatikim ng piyaya. Kaya naging interesado ako na matutunan yon kung paano ito ginagawa. Naisipan ko na gusto ko makausap si Aling Mona. Magpapaturo ako sa kanya. Pero yun nga, madalas, hindi ito lumalabas sa umaga. Kaya hindi rin kami nagkikita bago ako umalis. Isang araw, maaga pa lang ay ubos na ang aking paninda. Nadatnan ko na nandun si Aling Mona sa maliit naming tindahan sa labas ng bakuran. Tatawagin ko na sana ito. Nang makita ko na parang may buntot ang ginang. Kinisap ko ang mga mata ko noon. Bigla na lamang nawala ang buntot nito. Kaya inisip ko na lamang na baka namamalik mata lamang ako. Nakita kong tuwang-tuwa ito habang nakikipag-usap kay misis na noon ay bala sa pagsasalansan sa kanyang mga panindang gulay. Nakita niya ako nang umangat ito ng tingin. Dali-dali niya akong binate. Nang lumingo na matanda, nawala ang mga ngiti nito sa labi. Para bang nadismaya sa pagdating ko noon. Hindi ko na lamang yun pinansin at kaagad ko na itong binati pa. Bumati din naman, pero parang sa pilitan. Aling Mona, rinig ko magaling ka daw gumawa ng piyaya. Tanong ko. Tumango ito habang muling nakangisi at nagtanong kung paborito ko ba ang piyaya. Hindi ako ang may paborito sa piyaya. Ito pong misis ko. Wika ko sa ginang nun. Dun, biglang lumiwanag ang mukha ng matanda. Ganoon ba?
Sige Gracia, dadalhan kita. Pagkatapos niyang sabihin yun ay kaagad na itong nagpaalam. Tumango na lamang si Mrs. Ako naman, sinundan ng tanaw ang papalayo na ginang. Hindi ko alam kung bakit kakaibang pakiramdam ko kay Aling Mona. Kaya kinausap ko si Mrs. kung kailan pa nagsimulang pumunta si Aling Mona sa amin. Ay naman sa kanya, kahapon lamang umano lumapit yon. Pero noong nakaraang araw ay nakita na niya itong padaan-daan lamang sa may tindahan. Simula nang dumating ang ginang sa aming lugar, hindi ko na muli pang nakita ang aming kapitbahay. Sa isip-isip ko, siguro ay abala pa ito sa trabaho. Kinabukasan, Sabado, walang pasok ang mga bata. Nagbilin ako sa panganay ko na si Maria Fe. Nak, huwag niyong iwan na mag-isa yung mama niyo ha. Sabihin mo kay Alexis na bantayan yung mama niyo kung may ginagawa ka. Biling ko dito. Tumango naman ang bata kaya nagpatuloy na ako sa pag-alis para maglako nun. Habang naglalako ng paninda sa parandahan ng jeep, nakita ko si paring Ramon. Para bang wala ito sa sarili kaya tinawag ko ito. Nang makita niya ako, dali-dali itong lumapit. Saan ka punta pre? Isang linggo na kitang hindi nakikita ah. Tanong ko dito. Ay naman sa kanya, umalis siya para maghanap ng albularyo. Kumunot naman ang noo ko nun. Bakit siya naghahanap? Si Bentong kasi pre, ilang araw na may sakit. Pabalik-balik na kami sa doktor pero walang nangyari. Kaya iniisip ko na baka albularyo yung kailangan ng bata. Dahil wala naman akong kakilalang albularyo, sinabihan ko na lamang ito na magtatanong-tanong din ako sa mga kakilala. Nagpasalamat naman ito at muli nang nagpatuloy sa paglalakad. Ako naman, pinaubos ko na lamang ang konting natitira sa paninda. Sa awa ng Panginoon, naubos ito bago pa man sumapit ang tanghalian. Bumili na lamang ako ng mailuluto naming ulam pagdating ko sa bahay. Nang nakabili na ako ng karne, sumakay na ako ng tricycle pa uwi. May mga gulay naman kami sa bahay kaya tanging sahog lang talagang binili ko. At syempre, ang paborito ng asawa kong piyaya. Kakababa ko lamang ng tricycle noon pagdating sa bahay. Nang nakita ko ang ginang na nakaupo na naman sa upuan sa harapan ng munti naming tindahan ng gulay. Pero dahil sa may mga bumibili pa, hindi pa ito nakakalapit. May bitbit itong supot. Ako na ang unang bumati sa kanya. Tila ba nagulat pa ito? Nakatutok kasi ang paningin nito kay Gracia na abala sa pagtitinda. Dahil dumating na ako, kaagad na rin itong tumayo at sinabi na hindi siya makalapit sa asawa ko dawa nang masyado pa itong abala. Iniabot niya sa akin ng noon ay mainit-init pang piyaya. Bagong gawa yan. Nagpabili ako kay Ramon ng sangkap kanina sa bayan kaya nakapagluto ako. Wika nito. Tumango naman ako sa sinabi niya. Doon ko naalala na nagkita kami ni parang Ramon sa bayan. Abala ito sa paghanap ng albularyo. Kaya't nagtataka ako kung paano nito nasabi na si paring Ramon ang bumili ng mga sangkap na kailangan niya. Ganun pa man, hinayaan ko na lamang ito. Niyaya na si Gracia na umuwi na muna kami para makapagluto ng pananghalian. At dahil wala nang bumibili, saglit muna naming sinarado ang tindahan. Nang makauwi sa bahay, hindi tumitigil ang aso namin sa pagtahol. Kahit pa sinasaway nito ang mga bata, tinatahulan nito ang dala-dala kong supot na may lamang piyaya na bigay ni Ginang Mona. Dumiretso na kami sa pagpasok sa bahay para makapagluto na ng aming tanghalian. Kinuha naman ng anak kong panganay ang supot na may lamang piyaya nun. Inilagay sa bayong na nilalagyan namin ng mga pagkain at sinabit.
Pagkatapos namin makapagluto, kaagad na kaming kumain ng pananghalian. Kaya nawala na sa isip namin ang piyaya na itinabi ng aking panganay. Kinagabihan, may handaan sa isa naming kapitbahay. Inimbita kaming mag-anak dahil bihira lamang kaming magtipon-tipon kaya napasarap ang kwentuhan. Natanong rin ng mga ito sa akin kung nasaan si Paring Ramon. Doon ko pa lamang ito naalala. At ang sinabi sa akin kanina ni Aling Mona. Ganun pa man, pinaalam ko sa kapitbahay namin ang kalagayan ng anak ni Paring Ramon. Isa naman sa kapitbahay namin ang nakapagsabi ng hindi kaya pinagkainteresan si Bentong sa lugar na pinuntahan niya, pre? Ang ibig sabihin nitong pinagkainteresan, kinulam o hindi kaya ay nilason si Bentong. Nagkibit balikat na lamang ako. Hindi ko alam kung anong isasagot ko sa kapitbahay. Kilala din kasi ang taong ito sa lugar namin na matabilang dila. Lahat ng nakikita niya sinasabi niya ng walang preno kaya madalas ay hindi na namin pinapansin ang mga sinasabi nito. Mag-aalas 9 na ng gabi nang nagpaalam na kaming uuwi na. Delikado ng mamugan si Mrs. noon. Kaya hindi na ako nagtagal pa sa pakikipag-inuman. Mahirap na yung makarinig ng misa di asawa nang wala sa oras. Habang naglalakad pa uwi, nararamdaman ko na para bang nagsitayuan ang balahibo ko sa batok at sa braso. Sinabihan ko ang dalawang bata na pagitnaan ng mama nila, habang ako naman ay naglalakad lang sa may likuran nila noon. Dahil nakainom, syempre, malakas na ang loob ko. Tumatapang na rin. Hinablot ko ang tulagdok sa daan. Tulagdok ang tawag sa sanga ng kahoy na kasing laki ng braso ng binatilyo na pinatulis ng dulo. Ginagamit ito sa mga bakod at minsan para pagapangan ng mga halamang gumagapang. Isang dipa ang haba nito. Ibinasiwas ko ito sa ere habang nagsasalita ng subukan mong lumapit para imbis na sa lupay sa katawan mo matusok yung tulagdok na dala ko. Walang ano-ano. May mabigat na hangin ang umikot sa paligid. Sinubukan kong paitaas na iwasiwas ang tulakdok. Ganun na lamang ang pagkamangha ko. Nang may matamaan ako sa pagwawasiwas ko ng hawak ko na yon. Alam kong nasugatan ng nilalang dahil kasabay ng malakas na tunog ng kahoy sa kung anumang bagay na tinamaan ay ang biglang paghuni ng tila ba pabulong pero mabigat ang huni na alam kong nasa tabi lang namin nung una. Dahil sa nagawa kong tamaan yon. Lumayo ito at kasabay ng paglayo ay ang malakas na paghuni. Nagulat ako sa nangyari. Tila ba hindi makapaniwala. Ang asawa ko naman, nagreklamo na kanina pa sumasakit ang tiyan niya. Pero nang mawala ang tinamaan ko na yon sa pagwasiwas ay unti-unti na rin nawala ang paghilab nun. Nakarating kami sa bahay ng ligtas. Yung tulagdok ay sinandal ko lang sa tabi ng mayor na pintuan. Dali-dali kong pinagpalit ng damit si Mrs. Mahirap nang manatili ang damit na sinuot niya sa labas, lalo na't may naengkwentro akong kakaibang nilalang nun. Hindi ako natulog kaagad. Mas pinili ko magkape para mawala ang alak na nagbibigay sa akin ng antok. Sumunod na araw, hindi ako naglako ng kakanin. Mas pinili ko na manatili na muna sa bahay. Kapag nasa bahay, nakaugalian kong magtimpla ng kape at doon iniinom sa aming munting tindahan. Paglabas ko ng bahay, nakita ko ang tulagdok na nakasandal sa dingding. May bahid yun ng dugo. Doon ko napagtanto na nasugatan ko ang natamaan kong lumilipad na yon. Naisipan kong talasan pa ang dulo nito,
Kaya imbis na buksan ang tindahan, ay mas nauna kong kinuha ang itak na ginagamit ko sa pagbiyak ng kahoy. Tinulisan ko pa ang dulo ng tulagdok at ang bahagi na may dugo ay kinuha ko at ginawa kong pangningas sa abuhan. Pagkatapos kong gawin yon ay kaagad na akong pumunta sa tindahan para buksan ito. May mangilan-ngilan ng bumibili ng mga oras na yon. Hanggang sa tumaas na ang sikat ng araw. At dahil nasa bahay naman ang mga bata kaya inatasan ko silang samahan ng kanilang ina sa tindahan. Habang ako naman, pumunta sa likod ng bahay para putulin ang mga sanga ng kahoy na madre de cacao. Tamang-tama lamang ang laki ng mga sanga na yon para gawing tulagdok. Nakita pa ako ng isa kong kapitbahay. Nagtanong ito kung anong gagawin ko. Panghunting sa aswang, pre. Ang buong akala ko, pagtatawanan ako nito. Pero sa halip, tinuruan ako nito na mas mainam kapag kawayan umano ng bagakay ang gagawin kong pangbangkaw sa aswang. Sinabi rin ito na ilang gabi na niyang naririnig na tila ba may hayop na umaaligid umano sa bahay namin. Lalo na tuwing madaling araw. Mas maaga kasi itong gumising kumpara sa akin noon. Naglalako siya ng isda. Bali yun yung pinagkakakitaan nito kaya 3:00 pa lamang ng madaling araw ay nagigising na para bumayahe papunta sa daungan ng mga mangingisda. Dahil sa sinabi nito, naikwento ko naman sa kanya kung ano ang naengkwentro namin kagabi. Umiling-iling naman ito ng kanyang ulo. Kailangan mong magdoble ingat, pre, ha? Buntis pa naman si Gracia, kaya habulin talaga ng malaing ginhawa yan. Sinabi ko naman na yun nga ang napansin ko. May hinala ako kung sino. Hindi ko lang talaga mapangalanan. Mahirap na. Baka mabalikan pa ako dahil wala akong ebidensya. Lalo nang hindi naman magagamit ang salitang aswang sa korte. Hindi naman nagtagal ang pag-uusap namin ng kapitbahay. Nagpaalam na rin ito. Kailangan itong umalis para kitain ng kanyang kaibigan. Lumipas sa maghapon na hindi lumabas si Aling Mona. Naalala ko ang binigay niyang piyaya. Kaya hinanap ko yun sa panganay kong anak. Dali-dali niyang kinuha ang bayong para ilabas ang piyaya. Nagulat ako nang makita ko ang bulok na itsura nito. May nakakasulasok na amoy. Muling tumahol ang aso naming si Maria. Hindi niya tinitigilan sa pagtahol ang hawak kong piyaya. Nang tinapon ko sa pinaglalagyan namin ng basura at tinabunan ng mga winalis na dahon ng puno. Doon pa lamang kuminto sa pagtahol si Maria. Sinilaban ko ang mga dahon, kaya naghalo ang amoy ng mga dahon at ang amoy ng nasusunog na piyaya nun. Napakabaho nito na parabang nasusunog na laman loob na hindi nanilisan. Pagkatapos kong magsiga sa mga dahon ay pumunta na ako sa tindahan. Dapit hapon na yon. Pagtingin ko sa kabilang bahagi ng daan kung saan maraming mataas na puno ng kahoy, meron akong nakitang kung sinong nakatayo. May suot na balabal na parabang nagtatago sa likod ng maraming puno. Pilit kong tiningnan at tinalam kung sino yung tao na yon. Pero bigla na lamang itong nawala. Mabilis akong pumasok sa tindahan para isara. Kinagabihan nun, sumakit ang tiyan ni Mrs. Mabilis akong bumaba sa bahay at nagsiga sa paligid nun. Habang nagsisiga ay naririnig kong malakas na pagaspas ng pakpak. Kasunod nun ay ang bigla kong naramdaman na tila ba may biglang kumabig sa balikat ko. Doon ko naramdaman na parang gusto akong buhatin ito sa taas pero hindi niya nagawa yon. Muntik na ako masubsob sa lupa. Kaagad kong kinuha ang tulagdok. Iwinasiwas kong muli sa ere. Ramdam ko ang nilalang na paikot-ikot lamang sa paligid. Tinalasan ko ang pakiramdam.
nakita ko ang anino ng isang nilalang na nasa tagiliran ko sa kaliwa. Mabilis kong iwinasiwas ang matulis na bahagi ng tulagdok sa kanang bahagi ng tagiliran ko noon. Hindi ko inaasahan na matamaan ko ang nilalang. Napahiyaw yon. Tumalsik sa katawan ko ang dugo nito na siyang hindi ko inaasahan. Nakawala ang nilalang sa pagkakatusok. Dali-dali itong tumakbo at sumuok sa damuhan. Sinundan ko pa to. Hinanap kasama ng aso naming si Maria. Pero hindi ko na nakita pa. Ipinagpatuloy ko na lamang ang pagsisiga, lalo na sa ilalim ng papag kung saan natutulog ang asawa ko at mga anak. Nilagyan ko ang siga ng mga goma na galing sa lumang tsinelas na hindi na ginagamit. Pagkatapos ko maayos ang siga, pumasok na ako sa bahay bitbit ang 3 pirasong tulagdok. Kasama na dito ang ginamit ko sa pagtusok sa nilalang. Ganun na lang ang pagkamangha ko nang makita ko ang tulagdok na malalim ang bahagi na bumaon sa katawan ng nilalang. Nasa tansya ko'y tinamaan yun sa tagiliran. Marami ang dugo na tumalsik sa damit ko kaya maging ako man natakot sa ginawa ko. Kauna-unahang beses na nangyari ang ganito sa buhay naming mag-anak. Muli ay binasbas ko ang bahagi ng tulagdok na pinatulis at ang may dugo na namahagi dito, inilagay ko sa abuhan namin at sinilaban. Nang muli kong sinuri ang kahoy, nakita kong may mga dugo rin sa balat ng kahoy dun sa ginawa kong tulagdok. Naisipan kong tanggalan na lamang yun ang balat. Ang balat nito ay pinausukan ko para matuyo. Hindi ko na malaya na nasa likod ko palang anak kong si Alexis noon. Dumakot ito ng 2 dakot na asin. Inihagis sa sinisiga na balat na tulagdok. Pa, sabi ng kaklase ko kapag sinisigaan ang kahoy na may dugo ng aswang, lagyan daw po ng asin para indahin ng aswang yung sugat. Hindi nagagaling yun kahit lawayan pa niya araw-araw. Wika ni Alexis noon. Saan naman nakuha ng kaklase mong ganyang idea, anak? Tanong ko. Sinabi niyang yung lolo ng kaklase niya, isang albularyo. Tinuruan sila kung paano labanan ng aswang. May langis din yung kaklase ko pa sa maliit na bote. Para daw yun sa aswang pangsaboy. Tinanong ko ito kung saan nakatirang kanyang kaklase. Nagsabi nito sa akin, napagpasyan kong ihatid siya sa paaralan kinabukasan para makita at makausap ko ang kanyang kaklase noon. At dahil maayos naman ang kalagayan ng aking asawa, pinatulad ko na ang anak ko at maging ako man ay nagpahinga na rin dahil maaga pa kaming gigising kinabukasan. At dahil hating gabi na ng mga oras na yon, ilang oras lang yun ay tulog ko. Kinabukasan, maaga pa akong nagising para asikasuhin ang 2 bata. Hindi ko na muna pinakilos si Gracia. Mahirap na. Madagdagan pa ang sakit nito sa tiyan. Pinakiusapan ko na lamang ang panganay kong anak na huwag na munang pumasok. Hindi pwedeng iwanang mag-isa ang mama nila. Delikado kasi. Pumayag naman ang anak kong babae kaya ginising ko na si Alexis noon. Sinabihan ko itong ihatid ko siya sa paaralan. Kailangan ko makausap ang kaklase niya na may lolo na albularyo. Kalahating oras lamang ang nakalipas. Naglalakad na kami papuntang eskwelahan. Nang nakasalubong namin si Ramon. Kagaya ng dati ay tuliro pa rin ito. Sinabi nitong hindi pa rin gumagaling ang kanyang anak at dumagdag pa ang kanyang problema dahil nawawala umano ang kanyang biyenan. Hindi ito nagpaalam kung saan pupunta. Nalaman ko pre na hindi maganda yung ginagawa sa mga alaga naming hayop. Nawawala yung mga alaga naming pato. Nakita ko yung ilang katawan ng mga hayop sa silid niya mismo. Nagugulang wika ni Ramon. Sinabihan ko naman ito na, huwag ka mag-alala pre. Kapag may nakita akong albularyo, dadalhin ko kagad sa bahay niyo.
Kita na lang tayo mamaya pre. Ihahatid ko muna yung anak ko sa eskwelahan. Pagpapaalam ko dito. Tamang-tama ang pagdating namin sa eskwela. Naroroon ang kanyang kaklase na sinasabi niyang albularyo ang lolo. Kagad kong nilapitan ng bata. Tinanong kung saan siya nakatira at ano ang pangalan ng kanyang lolo noon. Dali-dali naman itong itinuro ang kanyang lolo na noon ay nakatingin sa amin. Hinayaan ko na makapasok ang dalawang bata sa eskwela. Pinuntahan ko ang matanda at kinausap. Nakipagkilala ko sa kanya. Doon ay nalaman ko na Iko ang pangalan ng matandang yon. Tinanong ko siya kung totoo na isa siyang albularyo. Kaya't nagtanong ito kung sino ang nagkakasakit. Sinabi ko sa kanya kung ano ang nangyari noon. Nagtanong ito kung sino ang kasama ng asawa ko sa bahay. Yung anak ko pong panganay Manong. Pinakiusapan ko na wag na munang pumasok. Niyaya ako ng matanda na pumunta sa bahay. Mahirap na umanong maiwan ng matagal ang buntis. Lalo na't bata lamang ang kasama nito sa bahay noon. Para mabilis na makarating, sumakay na kami ng tricycle. Pagdating namin sa bahay ay nasa tindahan ng asawa ko. May katigasan din kasi talagang ulo nito minsan. Pero sa awa ng Panginoon, maayos ang kalagayan nito. Hindi na sumasakit ang kanyang tiyan. Nang tiningnan siya ni Mang Iko ay sinabi nito na, "May marka ng aswang ang asawa mo. Pero parang walang bisa ito. Baka patay na yung gumawa ng marka sa kanya." Napatingin ako sa kanya noon. Nakaramdam ng magkahalong kaba at takot. Niyaya ko itong pumunta muna sa bahay namin at pumasok sa loob. Dinala ko ito sa kusina. Pinakita ko ang tulagdok. Sinabi ko rin sa kanya na sinunog ko ang bahagi ng tulagdok na yon. Bukod pa dito, nilagyan ng anak ko ng asin ng siga habang sinusunog ko ang balat ng kahoy. Na siyang apo niya mismo ang nagturo sa anak ko kung ano ang gagawin sa sinisigaan na yon. Kaya ako pumunta sa paaralan para makita ka at makausap kita ng personal Manong. May kaibigan din kasi ako na nangangailangan ng tulong ng albularyo eh. Sinabi naman ito na wag ako mag-alala. Ligtas naman ang asawa ko. Dahil sa sinabi ng albularyo, napanatag ang pakiramdam ko. Niyaya ko na itong pumunta sa bahay ni Paring Ramon. Nakita naman namin si Paring Ramon sa labas ng kanilang bahay. Nag-iipon ng mga panggatong. Pero halata sa mukha nito ang walang tulog. Na makita niya kami ay nakahinga ito ng malalim. Pinapasok kami sa loob ng bahay. Dinala sa silid ng kanyang anak. Napatingin ang albularyo sa loob ng bahay at sinabi nito, "Dito nang galing aswang ha? Nagpapatira kayo ng aswang sa tirahan nyo?" Takang-taka si Paring Ramon. Kasunod nito ay ang pagyuko na lamang na tila ba aminado ito. Nakilala niya ang nilalang na tumira sa bahay. Dinala niya kami sa silid ng kanyang anak na si Bentong. Unang kita pa lamang ni Manong Iko sa bata. Umiling na ito. "Dediretso'y na kita Ramon ha. Mukhang hindi na magtatagal tong anak mo. Wala nang may gawa nito sa kanya. Ang tao na siyang tumira sa bahay niyo. Nasaan ba yon? Nasaan yung asawa mo?" Pagsasalaysay at tanong ng matanda noon. Ayon kay Ramon ay naiwan ngang asawa nito sa may Cebu. Tanging ang anak niya lamang ang umuwi. At sinamahan ito ng kanyang binan na ngayon naman ay nawawala. Hindi na ba maagapan yung anak ko Manong? Paano niyo po nasabi na hindi magtatagal? Ayon sa albularyo, tinaniman ng yanggaw ang binatilyo. Hindi tinatanggap ng katawan nito ang punla. Hindi lang basta hindi tinatanggap, kundi nilalabanan ng bata ang hayop sa katawan niya. Nang sinuri namin ang higaan ng bata, doon namin nakita ang napakaraming asin na nakakalat sa hinihigaan nito. Marami ring sugat ang bibig ng binatilyo. Patunay na kinakain ito ang asin
Sinabi ni paring Ramon na naglalaway ang kanyang anak tuwing takip silim noon. At kapag naglalaway ito, ay sumisigaw ito habang humihingi ng asin. Tinataboy din siya ng binatilyo. Aalis naman ako para maghanap ng manggagamot. Dahil puro manggagamot ang hinahanap niya. Pagkikwento ni Ramon, habang hindi na nito napigilan ng pagtulo ng luha. Kung ganun, madali na lamang alisin ang nilalang sa katawan niya. Kinausap ni Manong Iko ang binatilyo. Binulungan niya itong magpakatatag. Kailangan niya mabuhay. Nagulat pa ako nang sinabi niya sa binatilyo na kailangan niya mabuhay dahil magiging isa siyang magiting na manggagamot. Lumaban ka, iho. Tutulungan kita. Pangungumbinsi ni Manong Iko sa binatilyo. Pagkatapos niyang kausapin ang binatilyong yon, gumalaw ang kamay nito, hinawakan ng albularyo. Kaagad siyang pumunta sa kusina ng bahay ni Ramon. Kumuha siya ng baso at nilinis nun. Pagkatapos ay humingi ito ng 5 piraso na sariwang itlog ng Bisaya na manok. Naubos na ang alagang hayop ni paring Ramon. Kaya ako ang tumakbo pa uwi sa bahay para kunin ang itlog ng alaga namin. Hindi ito umabot ng 5 piraso dahil kakaitlog lamang nun. 3 lamang ito. Kaya muli akong naganap sa kulungan ng mga itik nun. Mabuti na lamang at may nangingitlog na sa kanila. Kumuha ko ng 4 pa para sigurado na. Pagbalik ko sa bahay nila paring Ramon, nagtatanungan sila kung saan ako napunta. Nagulat na lamang sila nang dumating akong may dalang itlog ng manok at itik. Inabot ko ito sa albularyo. Pero hindi pala pwede ang itlog ng itik nun. Masyado umanong malansa ang itlog ng itik. Imbis na lalabas ang hayop sa katawan ng binatilyo, magbibigay pa ito ng lakas sa hayop na yon para mabuhay muli. Kaya ang 3 itlog na lamang ng manok ang ginamit ng albularyo nun. Hinalo niya ang itlog sa langis na kanyang dala at pinigaan ng kalamansi. Dinasalan ito ni Manong Iko bago ipainom sa binatilyo. Kalahating oras lamang ang lumipas. Mabilis na gumalaw ang dibdib ni Bentong. Maya-maya'y nagsuka na ito. Sa unang suka niya, wala pang lumalabas. Purong laway lamang ang sinusuka ng binatilyo. Sa pangalawa niyang pagsuka ay lumabas na ang kulay itim na animoy laman. At nangag-alingasaw ang nakakasulasok nitong amoy. Muli ay pinainom ng albularyo ng 1 basong tubig na may asin ng binatilyo nun. Habang umiinom ito ng tubig, panay ang ihip ni Manong Iko habang nagdadasal. Nung una, mabilis pa ang pagtahip ng dibdib nito. Pero hindi yon tinigilan ng pag-aalay ni Manong Iko habang nag-uorasyon hanggang sa naging banayad na ang paghinga ng binatilyo. Nang magamot at makapagpahinga ng binatilyo, kasunod namang tiningnan ni Manong Iko ang silid kung saan nanatili ang binan ni paring Ramon. Doon ay nakita namin ang mga bakas ng nilinis ni paring Ramon na kalat na matanda. Nagulat pa ako nang makita ko sa loob ng silid ang pinaghubarang damit ng aking asawa. Ganun pa man, hindi na ako nag-alala pa dahil sinabi ni Manong Iko na maayos na at ligtas na si Gracia. 2 araw ang nakalipas. May nakitang patay na katawan ng matandang babae sa ilog na nasa 500 metro ang layo sa aming bahay. May sugat sa ilalim ng kilikili ang matanda. Ang nakapagtataka, wakwak na ang tiyan nito na siyang hindi maipaliwanag ng mga nakakita. Nakilala lamang ang babae dahil sa damit na kanyang suot. Nang makita ito ni paring Ramon, nakumpirma niyang ito ang kanyang binan. Pero imbis na malungkot ay nagpasalamat pa ito sa nangyari. Nawala na ang taong lumason sa kanyang anak at nagbalak pang magasik ng lagim sa aming lugar. Ganun pa man, nag-alala ito sa kanyang asawa na hindi pa nakauwi kahit kailan. Nang tinanong niya si Bentong kung saan pumunta ang kanyang ina, ayon sa binatilyo,
Isinama ito ng kanyang tiyuhin na pumunta sa isa nilang kamag-anak sa kabilang isla noon. 3 araw ang nakalipas, hindi pa rin ito nakabalik. Kasunod nun ay ang pagyaya sa kanya ng kanyang lola na umuwi na sa lugar namin sa Negros. Ang huling naaalala ng binatilyo ay ang nakarating sila sa kanilang tahanan. At pagkatapos ay hindi niya na alam kung ano ang nangyari sa kanya. Kaya ganun na lamang ang pasalamat nito nang nagawa siyang matulungan at maisalba ni Manong Iko. Pero hindi lamang sa paggaling ni Bentong humantong ang sama ng dalawa. Dahil simula ng araw na yon, palagi na silang magkasama at tinuturuan na ng albularyo ang batang si Bentong ng panggagamot.